Gabi-gabi ay pinag-aaralan natin ang mensahe ng krus. Ang mensahe ng krus ay simbolo ng kanyang pagliligtas. Nagsasalarawan kung papaano ang Diyos nakisalamuha sa tao sa pamamagitan ng kanyang ugnayang papaytaas at ugnayan na pahalang. Ang kahoy na papataas ay sumisimbolo sa relasyon natin sa Diyos at ang kahoy na pahalang ay sumisimbolo sa pag-abot naman natin sa ating kapwa-tao. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay nangyari sapagkat ang sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasang iniaalok ni Jesus ay hindi lamang para sa akin, para sa inyo, kundi para sa lahat ng tao. Kaya nga ang panawagan ng Diyos, ang panawagan ng Diyos ay tanggapin natin si Jesus na siyang dahilan ng ating mga kaligtasan. Ngayong gabi, isang natatanging paksa ang nais kong ipaglingkod sa inyo. Pinamagatan ko itong Rest My Case. Alam niyo po ba na sa bawat hukuman, dumarating ang sandali na tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat sapagkat ang lahat ng ebidensya ay naipakita na at ang lahat ng saksi ay nakapagsalita na. At ang abogado ay tatayo at magsasabi, kagalang-galang na hukom, tapos na po ang aking paglalahad. I rest my case. Ang ibig sabihin po nito, wala nang idadagdag pa. Tapos na ang lahat. Ang hatol ay nakasalalay na sa kamay ng hukom. Ganyan din ang buhay. Araw-araw po tayo ay parang nasa isang hukuman ng buhay. Araw-araw tayo na sa ating mga pagsasalita, sa ating mga gawa at sa mga desisyong ginagawa natin ay pawang ebidensya ng pananampalataya o kawalan ng pananampalataya. At dahil dito, sinabi ng Biblia, sinabi ng salita ng Diyos na darating ang araw ang araw ng kamatayan kung saan, kailan, tatapusin na rin ang ating kani-kaniyang mga kaso sa hukuman. At ang hatol ay ibibigay ng Diyos ng hukom ng lahat. Ang tanong, kapag sinabi ng Panginoon, tapos na po, tapos na ang iyong kaso, I rest my case, paano tatayo sa isang kaso sa harap ng Diyos? Makikita ba niya ang pananampalataya na hinahanap ng Diyos sa iyong puso o isang buhay na tumangging tanggapin ang kanyang kapwa? Minamahal kong mga kaibigan, bawat isa sa atin ay haharap one day sa hukuman ng Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng karanasan ng kamatayan. At pag dumating na ito, ang mga bagay na ito na hindi nating alam kung kailan dadating, katulad ng isang abogado na nagtatanggol sa kanyang kliyente, sasabihin niya, I rest my case, sapagkat tapos na ang paglalabas ng ebidensya, tapos na ang testimonya at nasa kamay na ng hukom ang tinatawag na hatol. Sa gabing ito, pag-aaralan natin ang laman ng Ebanghelyo na sinulat ni Juan na natala sa Kapitulo 11 ng Aklat ng Juan. Dito po sa Ebanghelyo ni Juan ay mababasa natin ang kwento ni Lazaro. Ang kwento ni Lazaro, ang kanyang kaso ay tila tapos na. Bakit? Sapagkat ang sabi sa kwento,
Si Lazaro ay 4 na araw ng patay. Si Lazaro ay 4 na araw ng patay. Nakalibing na siya. Nakalibing na siya. Ngunit dumating si Jesus at ang akala ng lahat, iyon ay katapusan. Pero iyon pala ay simula ng bagong buhay sapagkat sinabi ni Jesus, ang inyong kapatid, ang inyong kaibigang si Lazaro ay natutulog. Natutulog siya sa kamatayan. Sapagkat sa kamay ni Jesus ang kamatayan ay hindi wakas. Hindi ito ang huling bagay, subalit ito isang yugto, isang daan tungo sa walang hanggan. At kung ilalagay natin ang ating buhay sa kamatayan, sa kanyang mga kamay, maaari nating masasabi na meron kang katiyakan at kapayapaan sapagkat ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang ating sarili kapag pinahintulutan ng Diyos na tumigil ang ating mga hininga and then sasabihin natin, Panginoon, I rest my case in you. Tayo po yumuko sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po kay Hesukristo na siyang nag-iisa naming tagapagligtas at dahil dito, katulad ng pagtatanggol ng isang abogadong nasa lupa, kayo po na aming dakilang tagapagligtas ang nagtanggol sa amin at dahil dito, may katiyakan kami na sasabihin namin sa huling araw that I rest my case. At salamat po, Panginoon, sa katiyakang ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Meron pong 3 mahalagang katotohanan mula sa Ebanghelyo ang dapat nating matutunan tungkol sa katotohanan ng hustisya at biyaya, tungkol sa hatol at pag-asa, at tungkol sa tinatawag na kamatayan at pagkabuhay sa temang I rest my case. Ang unang katotohanan ay ganito. Ang legal na katotohanan ay ang kamatayan ay ang hatol sa kasalanan. Yan po ang unang katotohanan na ating mapag-aaralan sa gabing ito. Second truth, ang legal na apila, si Kristo bilang tagapamagitan at pagkabuhay na magmuli. At ikatlong katotohanan ay ang hatol ng batas, ang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Puntahan natin ang unang legal na katotohanan. Ang legal na katotohanan ay ang kamatayan ay ang hatol sa kasalanan. Sa batas ng tao, sa isang makatarungang hukuman, na walang kinikilingan, walang proteksyonan, at isang bagay na ipinatutupad ang tama ng batas. Ipinatutupad ang parusa sa lahat ng lumabag sa batas. No exemption. Walang sino man ang higit sa batas. There is no such thing as above the law. Kapag ikaw ay nagkasala, ikaw ay subject sa epekto ng pagpaparusa sa iyong nalabag. At dahil dito, ang pagkakasala ay may kaakibat na kaparusahan. At ganito rin ang nangyayari sa hukuman ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, doon din nagpasimula ang kamatayan at ang kamatayan ang nagmistulang hatol sa karanasan nating mga tao. Ang isang hatol na hindi natin matatakasan sa anumang uri ng kalagayan ng tao, sa sino mang nilalang, ay ang hatol ng kamatayan. Anumang taas ng iyong posisyon, anumang uri ng karunungan ng iyong nakamit o nakamtan, darating ang sandali na haharap ka sa huling hampas ng langit, katulad ng martilyong hinampas ng hukom. Darating tayo sa isang karanasan na nagsasabing,
sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka rin babalik. Lahat tayo ay babalik sa alabok. Sapagkat tayo ay nagsimula sa alabok, babalik tayo sa alabok. Ang lahat ng kaluwalhatian, gaano man ito kakislap o karangya, sa kapangyarihan ay magwawakas sa isang dakilang pagpapaalala na tayo'y nilalang lamang at hindi tayo ang manlalalang. Tayo ay mga nilalang lamang at ang ating hininga ay ipinahiram lamang o ibinigay ng Diyos. At siya rin ang may kapangyarihan upang bawiin ito. Minamahal kong mga kaibigan, lahat po tayo ay nagkasala. Sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At itong lahat na ito, ang sabi ng Biblia, lahat tayo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam niyo ba mga minamahal kong mga kaibigan, kung meron mang pagkapantay-pantay meron tayo, ay ang karanasan ng kamatayan. Lahat ho tayo makakaranas ng kamatayan sapagkat ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit gusto kong sabihin sa inyo, ang kamatayan na tinutukoy dito ng Biblia ay hindi yung simpleng kamatayang na stroke, na bangungot, o dahil sa iba't ibang uri ng mga pagkakasakit. Ang kamatayan na tinutukoy ni Jesus dito na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ay ang kamatayan na walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. At ito ang kinamatayan ni Jesucristo, ang walang hanggang pagkakahiwalay ng tao sa paningin ng Diyos. At dahil dito, sa Ebanghelyo ni Juan sa Kabanata 11, makikita natin na si Lazaro ay 4 araw ng patay. Ang kanyang katawan ay nakalibing na, tahimik at walang buhay. Ngunit sa likod ng katahimikang iyan, ay naroon ng isang malalim na katotohanan espiritual. Ang kamatayan ay hindi aksidente. Ito ay legal na hatol laban sa kasalanan. At iyon ang dahilan kung bakit sa karanasan ng kamatayan, ang tao ay pantay-pantay. Lahat tayo mamamatay. Hindi nga lamang sabay-sabay. Merong mauna at merong mahuhuli. Ang kamatayan ay hatol, hindi lamang pangyayari. Sapagkat sinasabi ng Biblia sa hukuman ng Diyos, ang kasalanan ay hindi lamang basta pagkukulang. Ito'y paglabag sa kanyang banal na batas. Ang sabi ng Biblia, walang matuwid. Wala kahit isa, ako lang. Yung ba sabi ng Biblia? Hindi po. Lahat po tayo ay hindi matuwid. Walang matuwid. Wala kahit isa. Sa madaling salita, tayong lahat ay nasasakdal. Tayong lahat ay akusado. Tayong lahat ay may kasalanan. At ang kamatayan ay naroon sa ating kapalaran at ito ang ebidensya ng hatol ng Diyos, ang hustisya ng Diyos, kung bakit namamatay ang tao ay hindi lamang dahil sa biological na kahinaan, kundi dahil sa moral na katiwalian ng kasalanan. Sabi ng Biblia, ang katawan ay bumabalik sa alabok. Ngunit ang dahilan ay espiritual, sapagkat ang kaluluwa ay nahiwalay sa Diyos na pinagmumulan ng buhay. Minamahal kong mga kaibigan, ang kamatayan ay patunay ng lubos na kawalan ng kakayahan ng tao. Alam po ninyo, ang modernong siyensya ay gumawa na ng napakaraming mga eksperimento kung paano papahabain ang buhay. Sabi ng iba, kumain ka ng gulay para maging makulay, para humaba ang buhay. At the end of the day, mamamatay ka ring vegetarian. Gumawa ka ng mga bagay-bagay na ikasasama mo sa iyong sarili, tiyak, baka mauna ka ngang mamatay.
At the end of the day, ano man ang gawin natin sa ating buhay, mag-ingat man tayo o hindi, darating ang karanasan ng kamatayan sapagkat ang kamatayan ay patunay ng lubos na kawalan ng kakayahan ng tao. Sabi ng Biblia, at kaya noon ay mga patay, kaya noon kayo ay mga patay dahil sa iyong mga pagsuway at mga kasalanan. Katulad ng sinasabi ng Biblia, ang kanyang description o pagsasalarawan, hindi nating kayang gawin ang mga bagay na nasa ating sarili sapagkat tayong lahat ay patay sa ating mga nagawang kasalanan. Sino sa inyo nakakitang patay na nagmemeryenda? Kumakain sa Jollibee. Ha? Wala, di ba? Kapag ang patay ay patay, wala siyang magagawa. Patay nga eh. Ang kamatayan ay pansamantalang kapahingahan, sabi ng Biblia. Hindi po ito ang wakas. Sabi ng Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay walang nalalaman. Sa dulo nito, sinasabi ng Diyos na ang kamatayan ay isang pagtulog, na darating ang isang pagkakataon na ang tao ay makakaranas ng kamatayan. Sabi ng Biblia, kung ngayon gabi, bilang tanong sa bawat sa atin, tayo ay haharap sa Diyos, handa ka bang ipakitang ebidensya ng pananampalataya mo sa Kanya? Handa ba nating harapin ang Diyos? Ang legal po na katotohanan ay ito. Lahat po tayo ay may kaso sa harapan ng Diyos. We cannot deny it. At ang hatol sa kaso ng bawat isa sa atin ay ang hatol ng kamatayan. Ngunit dito nagsisimula din ang pag-asa sapagkat meron pong legal na apela. Bagamat tayo ay inakasuhan at binigyan ng sentensya ng kamatayan, meron pong legal na apela dahil kay Kristo. Ang legal na apela, si Kristo bilang tagapamagitan at pagkabuhay na magmuli. Alam niyo po ba, nasa alinmang hukuman, kapag tila pinal na ang hatol, final na ang hatol, maaari pa rin magsampa ng apela ang isang mahusay na abogado. Isang mahusay na abogado at binubuksan niya muli ang kaso upang maghanap ng mga bagong ebidensya. May bagong ebidensya kaya pwedeng mag-apela, pwedeng pabuksan ng kaso sapagkat mayroong mga bagong findings. Ganito rin ang ginawa ni Jesus. Sa harap ng libingan ni Lazaro, kanyang ipinahayag, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, ay mabubuhay. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, will live again. At ang pangako nito ng Panginoong Jesucristong katagang pag-asa sa mga taong na dumaras ng ganitong uri ng karanasan ay hindi lamang para sa kanyang kaibigang si Lazaro, kundi para sa lahat ng mga tao, sapagkat ang pangakong iyon na naganap sa Betanya, sa harap ng isang libigang tinataka ng dalamhati, ipinahayag ni Jesus ang isang makalangit na pagbaligtad ng hatol. Sa harap ng libingan ni Lazaro, hindi lamang niyang sinabi, maari kong ibigay ang buhay, bagkos buong kapangyarihan niyang winika, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Hindi lamang ito isang pangako, ito ay isang persona, ito'y pagpapakilala ng kanyang pagkatao. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang kaganapan sa sacred history o kalendaryo ng propesiya, ito ay katotohanan ng nakaugat mismo sa pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating kaso ay isinara sa krus, ngunit binuksan muli sa pamamagitan ng kanyang awa. Pinal na ang hatol, kinakailangang mamatay.
Subalit, ang kamatayang iyon ay inako ni Jesus. At dahil dito, ang lahat ng sumasampalataya ay magkakaroon ng tinatawag na kaligtasan dahil kay Jesus. Sapagkat si Jesus ang naging sakripisyo. Siya ang namatay sa lugar natin at muling nabuhay bilang patunay na tinanggap ng langit ang ating apila. Kaya nga sabi ng Juan, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang tagapamagitan ay naging mismong sakripisyo. Si Jesus mismo ang umako sa verdict ng hukom na sinasabing kamatayan. Siya na nating tagapamagitan ang nagbigay ng kanyang buhay. Siya ang sinasabi ng Biblia na siyang buhay, na nagbibigay buhay, sapagkat siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At ang pagkabuhay ni Kristo, ang pagkabuhay ni Hesukristo ang garantiya ng ating sariling muling pagkabuhay. Sabi nga ng ibang bahagi ng kasulatan, na hindi ko nailagay dito sa screen, if Christ is not risen from the dead. Kung si Hesukristo daw ay hindi nabuhay na magmuli sa mga patay, then our preaching is in vain. Ang aming mga pangangaral sa inyo ay walang silbi o walang kabuluhan. Subalit si Jesus ay nabuhay na magmuli sa mga patay. At dahil dito, may pag-asa ang mga tao sa pamamagitan ng pagsampalataya. Bagamat makakaranas ang tao ng karanasan ng kamatayan, subalit may pagkabuhay na magmuli. Ang sabi ng Biblia, bubuhayin siya sa huling araw. Sabi ng Biblia, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may sigaw, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. Pagkatapos, sabi ni Jesus na si Lazaro daw ay patay na. Sabi niya, alisin ang bato. Parang natakot yung mga tao. Biruin mo, 4 na araw nang patay si Lazaro. Sabi ni Jesus, alisin ang mga bato. At pagkatapos, maalis ang bato, sumigaw si Jesus, Lazaro, lumabas ka! At lumabas. Nabasag ang katahimikan sa libingan. At lumabas si Lazaro, buhay, na simbolo ng pangako ni Hesukristo na siya ang tinatawag na resurrection and the life. Minamahal ko mga kaibigan, ang ating pag-asa sa lupang ito ay hindi ang pag-iwas sa kamatayan. Wala na ho tayong magagawa. Mamamatay ho tayong lahat sa pisikal nating kalagayan. Pero sinalba tayo ng Diyos na hindi tayo mamatay doon sa isang uri ng kamatayan, na ang kamatayang ito ay walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos, na siyang kamatayang ikinamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, meron tayong katiyakan. Meron tayong katiyakan sapagkat sa pamamagitan ng pagtitiwala natin at pagsampalataya natin kay Hesukristo, binigyan tayo ng karapatan ng Diyos ng pag-asa sapagkat siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang ating tagapagtanggol sa hukuman at ang ating tagapamagitan at ang ating buhay at ang ating buhay na hukom na siyang patuloy na tumitingin sa ating kani-kanyang kalagayan. Sabi ng Biblia, dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat nang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman at sa pamamagitan para sa kanila.
Minamahal kong mga kaibigan, ang isa pang katibayan ng katotohanan ay ang hatol ng batas at muling pagkabuhay at ang buhay na walang hanggan. Darating ang oras, sabi ng Biblia, darating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay maririnig. Maririnig ang kanyang tinig. Sa hukuman ng tao, pagkatapos ng apila, ibinababa na ang final verdict. At ang final verdict, gayon din sa hukuman ng Diyos. Ang hatol ay tumanggap kay Kristo ay maliwanag, buhay na walang hanggan sa mga sumampalataya at walang hanggang kapahamakan sa mga taong hindi sumampalataya. Ang muling pagkabuhay ay ang hatol ng tagumpay. Alam natin, sabi ng Biblia, alam natin na si Kristo matapos na muling mabuhay ay hindi na muling mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa Kanya. At dahil dito, ang lahat ng mga nakipagkaisa kay Hesukristo, sabi ng Biblia, hindi na siya makakaranas ng kamatayan. Sabi ng Biblia, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, will live again. Mabubuhay na magmuli at ang buhay na ito ay sigurado at permanente dahil sa sinabi ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay legal na deklarasyon ng langit. Legal na deklarasyon ng langit na nagsasabi, pumarito kayo mga pinagpala ng aking Ama. Pumarito kayo mga pinagpala ng aking Ama sapagkat ito ang pinakamataas na pasya ng Diyos. Hindi batay sa gawa, kundi batay sa pananampalataya. Minamahal kong mga kaibigan, sa katapus-tapusan, ang mga patay kay Kristo na may pananampalataya ay nagpapahinga sa pag-asa. Ito ang katunayan kung bakit sinabi ng mga ngaral na si Apostol Pablo sa iglesia sa Thessalonica, ang wika niya ay ganito, mga kapatid, hindi namin nais na kayo'y maging mangmang tungkol sa mga namatay upang hindi kayo malungkot tulad ng mga taong walang pag-asa. Sapagkat kung naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman dadalhin ng Diyos ang mga namatay na nananalig kay Jesus upang makasama niya. There is an assurance. Merong pong katiyakan. May mga pangakong binitiwan si Jesus sapagkat ang mga nangamatay kay Hesukristo ay itinuturing na isang uri ng kapahingahan. Hindi ba pag may namatay ang tao, sinasabi natin, rest in peace? Rest in peace. Minamahal ko mga kapatid, ang karanasan ng kamatayan ay isa sa mga seryosong paksa sa Biblia. Walang masyadong mga taong tinatalakay ang issue ng kamatayan. Minsan, nag-service ako sa isang patay. Bago ako nag-service, may isang preacher na nauna sa akin. Sabi nung pari, sino sa inyo ang hindi natatakot mamatay? Taas kayo ng kamay. Walang nagtaas ng kamay. Sabi ng pari, mga ipokrito kayo. Ako nga takot din. Sa normal na isipan natin, we could not imagine kung papaano nangyayari ang kamatayan. At maraming mga tao sa mundo ang nakaranas ng bigla ang kamatayan, lalong-lalo na sa karanasan natin sa COVID. Hindi ba? Pag namatay ka, naidala sa ospital, siguradong hindi na babalik, abo na lang. At di ka nga nakakasiguradong kung iyon kasi mas ang paglilibing o tinatawag na pagsusunog ng bangkay. Subalit ang katotohanan ng salita ng Diyos. Darating ang panahon. At ang panahong ito ay ngayon. Ang panahong ito ay ngayon na kung saan ang ating mga kaso ay kasalukuyang niriribisan ng Diyos.
At sinabi na sa pamamagitan sa krus ng Kalbaryo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang buhay na walang hanggan, ang dakilang kaloob, ay buhay na walang hanggan dahil kay Jesucristo. At dahil dito, sabi ng Biblia, wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang paghatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus, ang krus ni Kristo ang tumindig sa atin bilang abogado na siyang nagsasabi sa pagbaba ng kaso, tayong lahat ay may pag-asa na pagkabuhay na magmuli sapagkat inangkin na ni Jesus. Wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ikaw kapatid, sa gabing ito, napagpasyahan mo na ba, napag-isipan, ang tungkol sa isang malalimang relasyon kay Jesus? Napagpasyahan mo ba bilang ama ng tahanan, bilang ina ng tahanan, na mabuhay sa isang uri ng pamumuhay na may pananampalataya sa Diyos? Napagpasyahan mo ba, hindi lamang ngayon, kundi nung mga noong araw pa, at muling pinapaalala sa iyo ng Diyos sa gabing ito, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tiyak na relasyon? Ang Biblia ay maliwanag sa kanyang aral. Lahat tayo ay nasasakdal. Lahat tayo ay daranas ng karanasan ng kamatayan. Subalit dahil kay Jesus, may pag-asa tayo ng buhay na walang hanggan. Ilan sa inyo sa gabing ito na magsasabi sa Panginoon, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya na aking tinatanggap sa gabing ito, nais kong makasama kayo kapag dumating na ang pangako, ang buhay na walang hanggang, kalubusan ng pangako ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ngayon pa lamang ay mararanasan na natin ang buhay na walang hanggan kapag tinanggap natin si Jesus bilang ating personal tagapagligtas. Ilan sa inyo magtataas ng kamay at sabihin, nais ko kayo, Panginoong Jesucristong, pumasok sa aking puso sa gabing ito. Maaari po bang ipakita din nyo sa inyong pagtaas ng inyong kamay? Sa gabing ito, habang nakataas po ang inyong mga kamay, ilan po sa inyo ang magsasabi, Panginoon, sa gabing ito, nakataas po ang aking kamay. Hindi sa dahilang sinabi ng pastor na itaas ang aking kamay, kundi dahil ito po isang aksyon ng aking pananampalataya. Maaari niyo po bang itong ipakita sa pamamagitan ng inyong pagtayo? Isang tayo ng pagtindig sa katotohanan na nagsasabi, Panginoong Jesus, tinatanggap po kayo bilang aking personal tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Ama na nasa langit, salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Salamat po sa deklarasyon ng hatol na dahil dito, wala na pong hatol sa bawat isa sa amin. Sapagkat kinuha na ni Jesucristo ang bigat ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo na dapat ay para sa amin. Subalit kami ngayon, Panginoon, ay malaya ng makakakilos ng may kalayaan na makapagsimula magmuli. Isang buhay na handang lumakad sang-ayon sa iyong kalooban. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pagsamo sa gabing ito. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pananampalataya. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming munting desisyon, sapagkat ito po'y aming inilalapit sa inyo. Sa pangalan ni Jesus na siya naming tanging tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid.